Yun na nga. At magandang gabi mga boss, no. Update lang tayo patungkol dito sa nabili natin na battery para sa ating GoPro Hero 8. Ipakita ko na to mga boss, yung mga laman ng box na ito. Yung nabili natin sa Shopee na battery ng GoPro. So disclaimer muna tayo, no. Sarili ko lamang itong opinion, no. Wala pong kasalanan yung mga seller o di kaya yung mga gumagawa ng ganitong klase ng battery. May tatak na Wasabi Power, no. Ito. So yung laman ng box na to mga kaibigan ay ang ito resibo, pero parang pwede natin gawin itong pandikit. So ito yung pinaka pangit na natanggap natin. Ang laman ng box na to mga kaibigan, dalawang battery. Itong isa, yan, ito yung mas okay. So medyo tinesting ko ito mga kaibigan. Itong isang battery na to ay umabot siya ng 45 minutes at meron pa siyang natitirang 15% pataas, yung basta ganyan, mababa na sa 20, siguro nasa mga 15 to 16 yun yung natitira sa battery nung ni-record natin ng sagad. At ito namang isa ay hindi pala, ito yung original natin na battery, pero yun na nga, kaya nga tayo bumili ng bagong battery dahil sira na yung original na battery ng GoPro natin. So yung laman, dalawang battery at saka ito charger, pati ito USB cable. So yung USB cable mga kaibigan na pinadala sa atin ay micro, so hindi siya yung type C. Pero kagandahan lang dito mga kaibigan sa charger nya, yan, ito yung micro USB. Tapos ito sa kabila, pwede din natin siya i-charge ng mga type C na charger, no. So ito ay sarili ko lamang opinion. So habang nire-record ko itong video na to mga kaibigan, medyo kumukurap dito sa ating, so medyo hindi maganda yung pakikitungo na sa battery sa atin, no. Pero itong isa walang problema. Base naman dito sa review mga kaibigan ng product na to ay maganda daw yung Wasabi kumpara doon sa Tilisin. Para sa akin naman mga kaibigan, siguro na timingan lang talaga na merong diferensya yung isang battery natin, no? So ano lang to, 5 araw pa simula ng binili natin. Compatible po siya para sa mga Hero 5 hanggang Hero 8. Si Hero 9 hindi siya compatible, parang malaki ata ng kunti yung battery ng Hero 9. Iwan ko lang, di ko alam kasi wala pa naman akong Hero 9, no. Yung isang battery lang natin mga kaibigan yung may diferensya, no, mga ilang araw pa natin ginagamit. Tapos itong isa naman okay na okay. So para sa akin mga kaibigan, okay pa rin yung ganitong klase ng battery para sa ating GoPro, no, GoPro Hero 8. Kung gusto ninyong bumili mga kaibigan, talagang titingnan ninyong mabuti yung mga review, no, kung talagang maganda ba yung klase ng battery na yon, para malaman mo rin sa mga experience ng ibang gumagamit. So bumili din ako mga kaibigan ng ganito,
Napakasimpleng pang clip, no? Hindi ko alam anong tawag dito, nakalimutan ko na. Tapos yun na nga, dumating din kanina itong ating kung pamilyar kayo sa ganito, ano po to, ginagamit po ito mga kaibigan. Ito po yung ginagamit ko para sa pag transfer ng mga video from GoPro papunta dito sa cellphone ko. Maganda siya gamitin mga kaibigan kasi hindi siya hassle. Kung gusto ninyo na i-transfer ninyo yung mga video ninyo o di kaya mga photo sa inyong GoPro papunta sa cellphone, pwede naman kayong gumamit ng Quick App. So sa Quick App naman mga kaibigan, medyo matagal. So hindi kagaya ng mga ganitong klase ng OTG, no? Meron pang mas maganda kumpara dito mga kaibigan, no? So ito mumurahin lang to, nasa mga 100 plus lang to, no? So next video mga kaibigan, ituturo ko sa inyo kung paano mag-transfer ng mga video o di kaya mga photo sa inyong GoPro papunta sa cellphone ng mabilis, no? Sa mabilis na paraan, no? Kung meron kayong mga katanungan, comment lang kayo dyan sa baba, no? Patungkol dito sa mga product na nabili natin, no? So huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe kung bago pa lang kayo dito sa channel natin, no? At hanggang sa muli, maraming salamat ulit sa inyong panonood. So yung price nga pala dito mga kaibigan, no? Nakalimutan kong banggitin sa inyo, no? Yung price nga pala dito sa battery para sa ating Hero 8, no? Para sa GoPro natin. So ito ay nagkakahalaga ng 1,403 pesos. So kasama na yung charger, isang USB na micro USB at dalawang battery, no? So yun lang yung kasama sa pinadala sa atin mga kaibigan, no? Pero kahit na may kunting diferensya itong isang battery natin na medyo kumukurap habang nagre-record tayo, no? So pagdating naman mga kaibigan sa actual na video, no, na piniplay natin, yung kuha niya sa galing dito sa ating GoPro, no, kapag ginagamit natin yung battery natin ay okay naman. So pero may talaga mga kaibigan, no, may kunting issue yung ating isang battery na Wasabi Power. So kung gusto ninyong bumili mga kaibigan ng ganitong klase ng battery para sa inyong Hero GoPro, no, kahit anong klase ng GoPro basta compatible sa ganitong klase ng brand, no. So ito po ay nabibili natin sa Shopee, sa GG Superstore, at okay naman yung battery. Kaya lang siguro yung isang battery lang ay talagang na-timingan lang tayo na hindi maganda yung pakikitungo sa atin, no. So yun na nga mga kaibigan, hindi na natin ito pahabain itong video na to, at i-update ko lang kayo mga kaibigan kung hanggang ilang buwan ba natin ito magamit, no, kasi medyo sa tingin ko hindi din dito magtatagal, no, hindi naman sa paninira mga kaibigan, no, sa ganitong klase ng product. Pero medyo na disappoint tayo sa isang battery natin na gumagana pero kumukurap.